Tumayo si Kaugong sa likuran ng mesa habang nakaupo naman si Kamaldang sa kaliwang bahagi nito. Kaugong. Hindi na ako maghuhugas ng pinggan! At sino? Pagkatapos ko araw-araw maghapon sa bukid at ako mahugas mo ng pinggan, hindi yata pwede. Tumayo si Kamaldang na may wang at hinarap si Kaugong habang natatakot sa dulo ng mesa. Ikaw Mahina niyang dapat ang babae. Ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Sige nga! Anong gagawin mo? Matapos mong itayang kalabang sa bukid at mahiga ka na lamang? Mahirap ba yun? Malungkot na parang naglalambing naman, sasabihin ni Kamaldang. Ako na nga nagluluto. Ako na nga nilinis ng bahay. Naglalaman ng damit. Pati pagbubulat ng sahig. O di mo paggawa ng kisame ako ng gumagawa. Lahat ng trabaho ng alila inako ko na. Tapos ngayon, ayaw mo pang maghugas ng pinggan? Tititigil si Kaugong at ang kanyang nawawalis at akmang hahablutin si Kaugong. Ikaw naman! Sumuot si Kaugong sa ilalim ng mesa. Ikaw na! Tigilan mo yun! Huwag mo ako panuhin! May naisip ako paraan! Sige! Sige, labas dyan. Sabihin mo ang mga paraan na sinasabi mo. Itinago ni Kamaldang ang Well, you done ni me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I O melted. ano? Alam mo, huwag na natin pag-awayan pa kung sino maghuhugas ng pinggan. Daanin na lang natin sa isang paligsahan. Simula ngayon, bawal magsalita. Ang ulang magsalita, siya maghuhugas ng pinggan. Game! Ay, Nakaharap sa mga manonood, umpisa! binatukan ni Kamaldang si Kaugong. Joke lang! Umpisa! Umupo sila ng tuwid. At sila nga ay tumahimik. Sila'y nagtitigan hanggang sa lumubog ang araw. Habang sila'y nakatahimik, lumapit ang isang pusa. Umakyat ito sa lamesa at dinilaan ang mga pinggan. Kutsara, tinidor, baso, at mga kaldero. At ito ay nalaglag, ngunit wala pa rin silang hinik. Biglang tumawag ang kapitbahay. Maring Manda! Kumpare! Mare! Nasaan kayo? Mukhang walang tao dito. Papasok na lang ako at manghihiram ako ng plancha. Mare! Ah! Ano nangyari sa inyo? Mare! Bakit kayo ganyan? Kumare! Ano nangyari sa inyo? Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Ano nangyari? Mawag ng albularyo ang kapitbahay dahil hindi umiimik ang dalawang mag-asawa. Pumasok ng stage ang albularyo. Sa tingin ko, sila ay kinukulam. Naglatag ng banig. Nahiga si Kaugong at natulog, pero si Kamaldang ay hindi aalis sa pagkakaupo. Kaya kayo.
ang espiritong na nasa loob niya ay matigas ang ulo. Kailangan malabanan to. Naglabas ang albularyo ng 9 na dahon ng atis, isang bunga ng areka, sa kanyang bayong at kaunting apog sa isang maliit na bote. Ito ang espiritu ng mag-asawa. Sinubo ang nganga at nang mamuya ay ibinuga sa kanyang palad at minarkahan ng krus ang noo ni Kaugong. Humarap ang albularyo kay Kamaldang at akmang mamarkahan ng krus ang noo nito. Ngunit hinila ni Kamaldang ang hintuturo nito at pinilipit. Aray! Bumalik naman ang albularyo kay Kaugong at paulit-ulit sinasabi ang Magbalik ka, Kaugo! 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 humarap muli ang albularyo kay Kamaldang at ganoon din ang kanyang ginawa. Magbalik ka, Kamandang! Magbalik ka, Kamandang! Magbalik ka, Kamandang! Magbalik ka, Kaugo! Magbalik ka, Kaugo! Magbalik ka, Kamandang! Magbalik ka, Kamandang! Takot na takot ang mga kapitbahay. Mahirap ang kalagayan na ito. Maaring ang sumpang ito ay malipas sa ating nayon. Tuloy sa ginagawa. Sa tagal ko ng pagiging albularyo, andyan lang ako nakakita ng gantong uri ng ulam. Tingin ko ay sila ay patay na. Patay na! Ang magagawa na natin ay pigilan ang pagkalat ng sumpa. Kumuha kayo ng atahul. Humahagulgol ang mga babaeng kapitbahay. Sumundal si Kamaldang at ipinikit ang mga mata. Binuhat ng mga kapitbahay si Kaugong at inihiga sa ataul. Lumapit ang albularyo kay Kamaldang, biglang dumilat at sumigaw habang nagtutulungan ang mga kapitbahay na buhatin siya. Masilayas kayo! Mga pagkalamera mga kapitbahay! Mabilis tumalon si Kaugong at sumigaw! Nana, ako ang uang! Siya ang unang nagsalita! Siya ang unang nagsalita! Nagtatatalon siya at pumapalakpak. Simula ngayon, siya na maghuhugas ng pinggan! Meron kasi kaming kasunduan! Kasunduan?! Oo! Simula ngayon, siya naghuhugas ng pinggan dahil siya ang unang nagsalita! Sabay taas ng dalawang kamay, kinuha ni Kamaldang ang walis at inihataw sa ulo ni Kaugong at pagkatapos ay tumakbo si Kaugong, isinisigaw ang Nanalo ako! Simula ngayon, siya na maghuhugas ng pinggan! at dito nagtatapos. Ako si Rondel Gebek ang gumanap na Kaugong. Ako si Jewel Abes, gumanap bilang albularyo. Ako si Mary Dominic Jessica Vero, gumanap na Kamaldang.
Ako si Efren Olivera, gumanap na narrator at kapitbahay. Ako si Errol Jonathan Estario, gumawa pusa, nyaw. Ako si Martis Bigarin, gumanap ng kapitbahay. Bakit ba tayo naghuhugas ng pinggan? Bob.